Dakilang Diyos, mapagpala at mapaghimalang Diyos, Diyos na mapagpatawad, Diyos na mapaglinis sa aming mga kasalanan, at Diyos na nagbibigay pagkakataon sa amin upang kami lumapit sa iyong panan at sa iyong pangal at sa iyong kalooban. Loobin mo po, Panginoon, sa gabing ito'y kami inyong samahan upang sa aming pagbulay-bulay ng iyong mga salita, ikay mabibigyan namin ng karangalan. Pangunahan mo po, Panginoon, ngayong gabi ang iyong gawain, sapat ito'y gawain mo, kami ang iyong mga anak upang ikay purihin sa dakong ito. Pangunahan mo ang bawat babae at bawat lalaking narito sa iyong panan, ganoon din po, Panginoon, ang mga nanonood sa live na video ito, O Panginoon. Patuloy mo pong kaming kaawaan, patuloy mo po kaming tugunin sa lahat ng aming pangailangan, patuloy mo po kaming kahabagan, at patuloy mo po kaming patawarin sa lahat ng aming mga kasalanan. Tunay nga, Panginoon, Ikaw ang Diyos na buhay, Ikaw makapangyarihan, Ikaw ang Diyos na hindi kailanman tumatanggi pag kami tumatawag sa iyong pangalan. At salamat, Panginoon, sapagat natagpuan ka namin. Hindi lamang natagpuan ka namin sa aming pamumuhay, kundi aming kang natatagpuan, Panginoon, sa aming paglalakbay sa dakong ito. Aluwibin mo po, Panginoon, na sa gabing ito, alisin mo po at pawiin mo po ang ulan ito upang ikay mabibigyan ng karangalan sa aming pakikinig ng iyong mga salita. Salamat po, Ama ng marami. Inaangkin ko po, Diyos, ang iyong katagumpayan ay pinagkaloob niyo na sa amin sa pangalan ni Jesus in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Sabi mo nga, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Sige po, tayo po magsiupo at buksan po natin ang salita ng Panginoon sa Luke chapter 2 ang talata po ay 46. Luke chapter 2 verse 46. At nang ikatlong araw, nagtagpuan nila si Jesus sa loob ng templo. Nakaupong kasama ng mga guro, nakikinig siya sa kanila at nagtatanong. At ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa inyo." Sumagot siya, "Bakit ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na sa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Siya'y umuwi kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus, umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay po, mga kapatid, sa mga oras na ito ay ilan na lang kaya ang nais mapuspos ng salita ng Panginoon? Ilan na lang kayang tao ang naghahangad na ang kanyang kalooban ay mapuno ng salita ng Diyos? Ilan na lang kaya ang nagnanais na ang kanyang pagkatao ay ilapit sa salita ng Diyos? Ilan na lang kaya? Amen? Amen. Amen po ba? Okay po. Ang ating pong tema ngayong pag-uusapan ay maging matyaga sa pakikinig ng salita ng Diyos. Maging matyaga. Sapagat ang salita ng Diyos minsan ay nakakabagot. Okay? Nakakabagot minsan. No? Halimbawa, pag hindi ka taong nagbabasa po talaga ng salita ng Panginoon, dinadatnan kayo ng pagkabagot. Amen po ba? Amen. Pero sa mga taong Kristiyano, ang salita ng Diyos ay hindi nakakabagot. Ang salita ng Panginoon ay naging pakinabang, naging sandata na mga taong Kristiyano ang salita ng Diyos. Sa mga taong hindi read the Bible, ang mga taong ito ay isinangtabi ang salita ng Panginoon. So, pag ipapakita ko sa inyo kung sino yung taong naging matyaga sa salita ng Panginoon, siya yung nagwawagi sa laban. Siya yung nagwawagi sa anumang kanyang ginagawa sa buhay. Tatandaan nyo, kaibigan, ang mga taong walang salita ng Panginoon
nagiging marupok. Amen po ba? Amen. So, tatalakayin ko sa inyo ang pakinabang ng mga taong matyaga na nakikinig ng salita ng Panginoon. Tingnan niyo po, mga kapatid. Balikan po natin ang Luke chapter 2, verse 46. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Ibig sabihin, mga guro, mga dalubhasa, mga magagaling, mga marurunong. Amen po ba? Amen. So, ang ating Panginoon ay mayroong katangiang dalawa. Ano yung katangian ng ating Panginoong Jesus? Yung narito siya sa lupa. Una, siya nakikinig. Nakikinig, then pangalawa, nagtatanong. Now, tingnan mo ang kahusayan ng ating Panginoon. Dahil nakikinig siya ng salita ng Panginoon, nakikinig siya ng salita ng Diyos Ama, then at kasama niya ang mga guro, mga dalubhasa. Pag sinabi kasing guro, mga dalubhasa, then sa 46, sa 49, naroon po yung kasagutan na mangha ang mga tao sa Kanya. Alam niyo ba, kaibigan, mga kapatid, pag ang isang tao ay namuhay o matyagang nakikinig, ika nga sabi ko sa inyo, pag kayo pumunta ng mga Bible study, pumunta kayo sa mga church ninyo, at pumunta kayo sa mga activities ng simbahan, wag ho kayo magmamadaling umuwi. Wag ho kayo magmamadaling matapos ang gawain ng Diyos. Sapagat, pag hindi po kayo nagiging matyagang makinig sa salita ng Panginoon, ang magiging resulta po nito, magiging ordinary man. Hindi po magiging spiritual man. At pag hindi po kayo magiging spiritual man, mawiwindang ho kayo pagdating ng panahon. Kailan po kayo mawiwindang? Ipapakita ko po kayo mamaya-maya. Kailan po kayo mawiwindang pag wala ho kayong salita ng Diyos? Amen po ba? Amen. Okay. So una, ang pakinabang ng salita ng Panginoon, Kawikaan chapter 6, o Kawikaan chapter 8, verse 12, mga kaibigan. May mga time na hindi po natin maintindihan ang salita ng Lord, kaya hihingin po natin ang kanyang karunungan. Okay? Hihingin po natin ang kanyang karunungan. Sabi sa Kawikaan chapter 8, verse 12, ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan. Ibig sabihin, ang isang tagapakinig, napakainam kung mataas ang iyong IQ. Paano kung mababa ang iyong IQ? Paano kung mahina ang iyong IQ? No problem. Hindi yan problema. Hihingilingin mo lang sa Panginoon na maunawaan mo ang salita ng Diyos. Sapagat kung hindi natin maunawaan ang salita ng Panginoon, ang mangyayari po yun sa ating buhay ay magiging bantulot. Ibig sabihin, magiging church-goer tayo. Umaatin po tayo pero hindi natin nagagawa ang salita ng Panginoon. That is useless. Kaya nga sinasabi sa Kawikaan chapter 8 verse 6, salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Ang salita ng Diyos dapat pinakikinggan sapagat ito'y mahalaga. Ang salita ng Diyos ito'y pinakikinggan sapagat ito'y importante. Ang salita ng Diyos ito'y pinapakinggan para pag-uwi natin, ito ating gagawin. Yun po ang punto doon. Pag pinakinggan mo ang salita ng Panginoon, ito'y iyong gagawin. Gagawin mo pag-uwi. Sapat kung hindi po natin ito gagawin, maging useless. Amen po ba? Amen. Marami pong parasimba, linggo-linggo nagsimba, pero hindi makita ang salita ng Panginoon. Sayang. Pag tayo po'y pumunta sa simbahan, kumbinsihin po natin ating mga sarili na ating pong gagawin natin na pakinggan. Now, balikan natin ang Kawikaan chapter 8 verse 12. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas at hinahon at karunungan. Kaya nga, kung mababa ang ating IQ o hindi natin maunawaan, hindi natin maintindihan ang salita ng Panginoon, andun tayo sa gawain ng Panginoon, andun tayo sa simbahan,
andun tayo sa Bible study, then simple lang, habang ikaw ay nakaupo o nakatayo sa harap ng pastor, magpe-pray ko kayo na maunawaan nyo ang salita ng Diyos. Hindi katulad ito ang salita ng Panginoon, hindi katulad ito ang kwento ng barbero. Madaling sabayan, madaling pumasok sa isipan, madaling tandaan. Sapagat pag ating pong ang salita ng Panginoon, pag ito po ay ating pinakinggan, meron po tayong kaaway. Ang kaaway po natin si Satanas. At yung kaaway natin, ang nais niya, wala tayong matutunan. Sapagat kung meron tayong matutunan ng salita ng Panginoon, tiyak, iiwanan na po natin ang ating mga ginagawang mali. Amen po ba? Amen. So, importante yung makikinig. Kung mataas ang IQ, then thanks God. Kung hindi mataas ang IQ, then mag-pray sa Lord na buksan ang kaisipan, buksan ang damdamin sa harapan ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, para maunawaan natin. Katulad dito, may mga pinag-aralan kayo. Amen po ba? Amen. Then, una, pag makinig po tayo, hihingin natin na mataas ang ating IQ para maintindihan natin. Paano kung wala kaming pinag-aralan ng pastor? No problem. Mag-pray ka sa Panginoon. Even nga si Pedro, alagad ng Diyos, siya isang mangingisda. Amen po ba? Amen. Then, ang unang pakinabang sa salita ng Panginoon, ito yung mahalaga. Importante. Kaya wag na wag mo itong babaliwalain ang mga salitang iyong napapakinggan. Amen po ba? Amen. Amen po. Sabi mo mga mahalaga. Mahalaga. Okay, pag sinabi mong mahalaga, ang salita ng Panginoon, ang una mong gagawin ay iingatan. Pag ito yung pinapakinggan, iingatan natin. Amen. Amen. Para tayo'y pag-uwi, hindi ito katulad ng school na pag-uwi natin, maaari ang ilagay natin ang ating mga Bible sa table o sa ating mga higaan at hindi na po natin babasahin at aaralin. Naalala ko po yung dati kong kasama. Ang Bible niya ay hindi binabasa, inuunan. So wala pa po kong alam doon sa Bible. So sabi ko, bakit mo inuunan ang Bible? Kasi katabi ko siya matulog. Sabi niya, protection ko ito. Amen? Amen. Hindi ko i-recommenda ang Bible unanan mo. Ang i-recommend ko sa iyo, ang Bible ay buksan mo at basahin mo at intindihin mo at kung hindi mo maintindihan, itanong mo. Amen po ba? Amen. Okay, pangalawa, pag mayroon kang alam ng salita ng Panginoon sa pamagitan ng pagiging matyaga mo sa salita ng Diyos, ano maging epekto nito? Mayroong impact ito sa atin. Pangalawa, pag mayroon tayong Word of God, naunawaan natin ang Word of God, ang maging epekto nito, maiintindihan natin ang mabuti at mali. Hanggat ang tao walang salita ng Diyos, lahat yan ginagawa ay mali. Pero pag ang isang taong walang salita ng Panginoon, lahat niyang ginagawa ay naging tama. Pero sa tulad namin, na may alam sa salita ng Panginoon, pag wala kang salita ng Panginoon, ay laging paltos. Laging mali. Laging kulang. Paliko ang landas. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Mangangaral chapter 11, verse 7. Pangalawa, masarap ang nasa liwanag at kay gandang pagmasdan ang araw. Ano ibig sabihin? Pag ang isang tao may salita ng Panginoon, ay laging nasa liwanag ang lagi niyang ginagawa. Magkakaiba. Uulitin ko, mga kapatid. Pag ang isang tao ay may salita ng Panginoon, alam niya ang mali. Alam niya ang mali. Yun ang kagandahan doon. Sa isang tao may alam na sa salita ng Diyos. Alam niya ang mali. At alam din niya ang tama. Pag ang isang taong maging matyaga sa pakikinig ng Panginoon, ang bunga nito ay malalaman niya ang mali. At malalaman din niya ang tama. Yun ang kagandahan sa isang taong
na mayroong salita ng Diyos. Alam niya ang tama at mali. Kaya pag ang taong may salita ng Panginoon, siya yung taong makikita mo, mga kapatid. Ang bawat hakbang niya, matutuwa ka. Amen? Amen. Bakit matutuwa ka? Bakit matutuwa ang isang tao na may alam sa salita ng Panginoon? Sa bawat hakbang niya ay laging nasa liwanag. Katatandaan mo, kaibigan, tingnan mo ang sarili mo ngayong gabi. Kung mayroon kang salita ng Panginoon, dapat ang iyong mga ginagawa ay pahakbang sa liwanag. Means palapit kay Kristo, hindi palapit sa dilim. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Then Luke chapter 10 verse 38 to 42. Tingnan po. Nangyari nang siya ay nagpatuloy na siya ay pumasok sa isang nayon. Isang babae nangangalang Marta ang tumanggap sa kanya sa kanilang bahay. Siya ay may kapatid na babaeng tinatawag na Maria na umupo sa paanan ni Jesus. Sa pag-upo ni Maria, siya ay nakinig sa salita ng Diyos. Si Marta at abalang-abala sa maraming paglilingkod, lumapit siya kay Jesus at sinabi, Panginoon, hindi ba mahalaga sa iyo na iwanan ako ng aking kapatid na naglilingkod na mag-isa? Sabihin mo nga sa kanya na tulungan ako. So, anong ibig sabihin, mga kapatid ko? Yung panahon ni Marta at ni Maria, si Marta ay nagiging abala. Naging abala. Hindi siya naging busy sa pakikinig, maliban kay Maria. So, naging abala si Marta sa mga bagay, mga gawaing bahay. Ibig sabihin, kapatid, pag ikaw po ay pumunta sa simbahan o umattend ng mga Bible study, ang mga bagay-bagay na hindi dapat dalhin mo sa simbahan ay dapat iiwan mo sa tahanan. Sapagat kung ang naroon ka sa simbahan o naroon ka sa Bible study, dala-dala mo ang mga bagay-bagay na gawaing bahay, magiging distraction yun sa iyong pakikinig. Dahil napaka-importante na ang tao ay nakapokus sa salita ng Diyos. Now, tingnan mo ang sagot ng Panginoon kay Maria, kay Marta. Mas pinili ni Maria, sabi ni Jesus, mas pinili ni Maria ang tama o mabuti. Ang pinili naman ni Marta ay hindi tama. Ano ibig sabihin? Mas ginusto niya ang gawaing mundo o ang gawaing bahay, pero si Maria mas ginusto ang salita ng Panginoon. So, anong deklarasyon ng Panginoon doon sa kanya? Sa verse 42, sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, Marta, Marta, ikaw ay nababalisa at nabagabag sa maraming mga bagay. Mayroon isang pinakailangan at pinili ni Maria ang mabuting bahagi na hindi makukuha sa kanya. Ano yung tinutukoy ni Kristo kay Maria? Yung isang salita ng Panginoon o ang salita ng Diyos, kapatid. Pag pumasok yan sa puso mo, natandaan mo anong verse sa Biblia at ipinamumuhay mo ang salita ng Lord. Kapatid, hindi po yan makukuha ng sinumang tao. Amen. Amen? Amen. At ang salita ng Panginoon, sabi ni Jesus kay Maria, mas pinili ni Maria ang pinakamabuti at ito'y hindi kukunin sa kanya. Ano yung pinili ni Maria? Yung salita ng Lord. Then, Kawikaan chapter 8 verse 6, ang salita ko ay mahalaga at ito'y dapat mong pakikinggan. Kapatid, gaano ka importante, my dear brothers and sisters, bigyan ko kayo ng logic. Gaano ka importante ang salita ng isang presidente ng Pilipinas? At gaano ka-importante ang salita ng isang senador? At gaano ka-importante ang isang salita ng taga-Supreme Court? Napaka-importante yun. Yun pa kaya, kung ang salita ng tao ay napakahalaga, yun pa kaya ang salita ng Diyos na hindi mahalaga. Alam mo, kapatid,
Pag ang salita ng Panginoon, bibigyan mo ng halaga sa buhay mo, nagbubungkal ka o nakabungkal ka ng isang kayamanan. Kung ang salita ng Panginoon ay nasa puso mo, nagbubungkal ka ng isang ginto na hindi nauubos. Kung ang salita ng Panginoon natagpuan mo, nagbubungkal ka ng kinabukasan na hindi pwedeng agawin sa iyo. Sapagkat yun ang sinasabi ko sa inyo, pangalawa, pag matyaga kang nakinig ng salita ng Panginoon at kung pumasok ang salita ng Panginoon sa iyo at naintindihan mo, naniniwala akong magdidesisyon ka para sa Panginoon at para sa iyo. Amen po ba? Amen. Tatlo yan eh. Diyos, salita ng Diyos, ikaw at ako. Triangle. Ang Panginoon, ang salita ng Panginoon, at ikaw. Kung ang salita ng Panginoon, pinakinggan mo, isinabuhay mo, ginawa mo, kaibigan, ikaw yung taong blessed man o blessed woman. Ibig sabihin, ikaw yung taong pagpapalain ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi mo nga, salita ng Panginoon. Salita ng Panginoon. Tandaan nyo, Kawikaan chapter 8 verse 6, salita ko'y pakinggan mo, sapagat ito'y mahalaga. Salita ng Panginoon, pakinggan mo, sapagat ito'y mahalaga. Ang pag-attend mo, ang panunood mo sa video, at ang pag-analisa mo, at ito'y ginawa mo, ikaw ay pagpalain ng Diyos. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Kaibigan, basta natagpuan mo ang Diyos, I tell you frankly, hindi mo na kailangan mag-abroad. Kahit dito sa ating bansa, pwede kang pagpalain. Kahit dito sa ating bansa, pwede kang pagyamanin. At kahit narito ka sa ating bansa, ay pakaya kang pananagumpayin. So anong una mo unahin? Mag-imbok ka ng salita ng Diyos sa puso mo at bigyan mo ng halaga ang salita ng Panginoon sa pang-araw-araw mong buhay. Amen po ba? Amen. Ang pangatlo, mga kapatid, pag mayroon kang salita ng Panginoon, ano po ang pakinabang ng salita ng Panginoon? Ang pangatlo, pag mayroon kang matyaga kang nagmamasid, matyaga kang nagbabasa, matyaga kang nag-aanalisa, o matyaga kang nakinig. Ibig sabihin, pag pinakikinggan mo ang salita ng Panginoon at inaanalisa mo, ibig sabihin, inaaral mo, sinusuri mo, kapatid, tatandaan mo, ito ang pinakamaganda pag ang isang tao may salita ng Diyos. Hindi ka mahihirapang magbagong buhay. Sabihin mo nga, hindi ka mahihirapang magbagong buhay. Hindi ka mahihirapang magbago. Now, tingnan mo kapatid, sa Luke chapter 19, verse 8 to 10. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipinamimigay ko po sa mga mahihirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako may nadayang sinuman, isasauli ko ito sa kanya ng makaapat na beses. So, tingnan mo yung tagpo ni Zaccheo at ni Jesus. Pag binasa mo yan, Luke chapter 19 hanggang 10, kapatid, mamangha ka. Yung unang pumasok si Zaccheo sa dami ng tao. Ibig sabihin, yung time ng ating Panginoong Hesus, nagkasikipan ang mga tao nakapaligid sa ating Diyos na buhay. Anong ginawa ni Zaccheo? Nakiraan. Yung hindi na siya makadaan, umakyat siya sa punong sikamoro at tiningnan si Jesus. Yung nakita ng Panginoon si Zaccheo, at ang sabi ng Panginoon kay Zaccheo, Zaccheo, bumaba ka dyan, sapagat ako'y pupunta sa iyong tahanan. At yung nakausap niya ang Lord, kapatid, ang sabi niya, Panginoon, kung mayroon man po akong dinaya, isasauli ko ng 4 na ibayo. Alam mo ba yung sa Zaccheo, kapatid? Ano ang posisyon? Siya po, kung ang sa ating kapanahunan, si Zaccheo, yung kanyang kapanahunan ay BIR, taga-BIR. Maniningil ng buwis. Yung kanyang posisyon. Mababasa mo yan sa Luke chapter 19, verse 1 to 10.
Ibig sabihin, napakayaman ni Sakeo. Subalit, sa kanyang kayamanan, hindi po siya naging masaya. Sa kabila ng kanyang kayamanan, hindi po siya natutuwa. At sa kabila ng kayamanan ni Sakeo, hindi din po siya nagagalak. May isang kulang, kaibigan. Sa isang taong walang Diyos, hindi ho napakainang pagmasdan ang ating mga buhay. Tatandaan mo, ang isang taong walang salita ng Panginoon, hindi mainam pagmasdan ang iyong sarili. At hindi mainam pagmasdan ang iyong pagkatao. At hindi mainam pagmasdan ang iyong pag-uugali. Tatandaan mo, basta ang tao walang salita ng Panginoon, kahit malapit na naman ngayong December 31, tama? December 31, ang daming New Year resolution. Amen? Amen. After 2 months, 3 months, walang nabago. Amen po ba? Tumatalon pa. Minsan tumatalon pa sila. Ang dami niyang sumisigaw na kanilang New Year resolution. Pero pagdating ng January, February, balik sa kanilang pinanggalingang ugali. Amen po ba? Dito kaibigan, hindi mo na kailangan tumalon. Basta ang salita ng Panginoon ay papasok sa iyong pagkatao, hindi mo na kailangan magbago sapagkat si Kristo ang magbabago sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sabi mo nga, si Kristo magbago sa akin. Si Kristo magbago sa akin. Yes. Paano ka mabago? Sa pamagitan ng pakikinig mo ng salita ng Lord. Matyaga, kapatid. Okay? Matyaga. Hindi lang yung basta nakikinig ka. Matyagang nakinig, ibig sabihin, pinakikinggan, inuunawa, inaalisa, pinaplano, pagkatapos ng gawain, ginagawa. Yun ang mga taong pinagpapala ng Diyos. Sabi mo nga, pagpapalain ako ng Panginoon. Pagpapalain ako ng Panginoon. Sinong nais yumaman? Sinong nais magtagumpay sa buhay? Siyempre, wala. Lahat gusto. Amen? Even yung nanonood, gustong yumaman. Amen? Yes. Bakit? Yung ako po'y umaten sa gawain ng Panginoon, ang lagi ko pong sinisigaw, magiging bilyonaryo. Amen? Bakit bilyonaryo? Bakit bilyon ang hihingin mo, pastor? Yes. Mabubuhay ka ng 70. At least kung wala ka, lagi ka nakahingi sa Diyos. Eh pag humingi ka na ng kotse, mahina ang faith mo. Amen po nga? Sabi mo nga, Panginoon, Panginoon, pahingi nga po pahingi nga po ng bilyon-bilyon. ng bilyon-bilyon. Amen? Amen. Naniwala po ba kayo? Baka mamaya bukas sasabihin nyo, naku, hindi mangyayari yon. Ibig sabihin, hindi ka niniwala sa Diyos. Sabagat pag naniwala ka sa Panginoon, hindi lang bilyon ang ibibigay ng Diyos. Sa iyo ay trilyon. Amen po ba? Amen po ba? So, ang pangatlo, pag tayo ay natagpuan si Kristo ang salita ng Diyos, hindi na po tayo mag-abalang o hindi na po tayong mangarap magbago sapagat ang Diyos na yung magbabago sa atin. Amen po ba? Amen. Paanong paraan para tayo magbago sa pamamagitan ng salita ng Panginoon? Alam mo kapatid, pag mayroon ka pong salita ng Panginoon o namuhay ka na sa salita ng Panginoon, masusuklam ka eh. Masusuklam ka kahit sa simpleng kasalanan. Ano nga ba yung simpleng kasalanan sa kapanahunan? Alam nyo na ba kung anong simpleng kasalanan sa kapanahunan? Na ginagawa ng tao araw-araw? Alam nyo hindi? Alam nyo hindi? Hindi nyo alam? Hindi nyo alam na yung mga ginagawang kasuklam o simpleng kasalanan na kinasusuklaman ng Diyos pero araw-araw ginagawa ng tao? Hindi nyo alam? Hindi nyo alam? Promise? Sumigaw nga. Hindi ko alam. Sabi mo. Sumigaw nga kayo. Sabi nyo hindi nyo alam. Hindi nyo alam? Ano yung mga kasalanan na inyong ginagawang simple? Pagsisinungaling. Amen po ba? Amen. Ang pagsisinungaling ay brutal na kasalanan. Pero ginagawa ng karamihan. Amen po ba? Amen. Sabi mo nga pagsisinungaling. Pagsisinungaling. Tingnan nyo mga kapatid ko, mga kaibigan.
Ang pagsisinungaling ay isang kasalanan. Nababasa din po niyo yan sa Galatia chapter 5 verse 19 to 21. Pero ito po ay ginagawa, simple na lang ang ginawa ng isang tao ngayon. Pansinin mo na lang. Paano ka nagsinungaling? Subukan mo hiraman mo yung kapitbahay mo o kasamahan mo. Anong sagot? Wala akong pera. Kahit meron. Kahit mayroon. Ano yun? Pagsisinungaling? Hindi. Sinungaling. Pakisigaw nga pagsisinungaling. Pagsisinungaling. Yes. Kaya minsan, hindi ka pinahiram. Bakit? Kasi matagal ka magbayad. Hindi nagbabayad. Hindi nagbabayad. Kaya pag maghiram sila sa'yo, natututo sila magsinungaling. Amen? Amen. Totoo hindi? Totoo. O, di ba? Kasi pag manghiram ka, matagal ka magbayad, ang mangyayari ng iyong kapwa, magsisinungaling. Hiraman mo. Kahit bagong sweldo, hiraman mo. Ay sabihin nila, hindi ako makapahiram sa'yo. Simple lang yun, ang pagsisinungaling. Kasi ang dami kong bayarin. Pero wala naman siyang bayaran eh. Hindi lang siya marunong, hindi lang siya na magpapahiram. Ang dahilan din po kasi, ang tagal mo din kasi magbayad. Kaya tuloy yung katabi, natuto magsinungaling. Tanungin mo na lang, pag nag-interview ka, umiinom ka ba ng alak? Sabihin nila, hindi. Naninigarilyo ka ba? Hindi. Magugulat ka lang. Naninigarilyo. So, ibig sabihin, ang pagsisinungaling ay brutal, malaking kasalanan, pero ginagawa na lang itong simple sa mga tao sa kapanahunan. Amen po ba? Amen. Sabi mo nga, sinungaling. Sinungaling. Okay. Ang taong sinungaling ay, ano mangyayari? Alam mo ba yung mga madamot? Madamot sa ulam. Amen? Amen. Tanungin mo anong ulam? Wala. Pero yung pa yung ang ulam pala niya, fried chicken. Kasi ang madamot, hindi po yun, lagi po yung nagsisinungaling. Totoo po yun. Lahat ng madadamot ay gagawa po ng kasinungalingan yan. Magsisinungaling po talaga yan. Amen po ba? Amen. Subukan nyo, pag mayroon kayong kapitbahay na madamot, tanungin nyo anong ulam, sabi niya wala. Pero, nagluto na masarap. Siyempre, pag ginisa mo yung manok, di ba, maano mo talaga yan eh. Lalabas yun eh. Tapos tanungin mo, anong ulam? Sasabihin lang niya, nagigisa na po kami ng sibuyas. Amen? Kasi sa kadamutan. Amen po ba? Amen. Huwag kayong magdamot kasi mamaya yung nanghingi sa inyo ay magdasal na mabubulukan kayo, di ba? Mamaya dinggin pa ng Panginoon yan. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. So, mga kapatid ko, bigyan nyo ng halaga ang salita ng Lord sa inyong buhay. Sapagat pag may salita ng Panginoon ang inyong mga sarili, hindi na po kailangan ninyong sabing magbabago ako. Kusa na po kayo magbabago. Sapat pag mayroong salita ng Panginoon, masusuklam ka sa lahat ng iyong ginagawa. Amen? Amen. Di ba nasusuklam kayo? Pag mayroong salita ng Panginoon, nasusuklam ka sa mga mali mo. Pag mayroong salita ng Panginoon, nasusuklam ka sa iyong pag-uugali. Pag mayroong salita ng Panginoon, nakukonsensya ka sa mga taong iyong pinahandian. Ibig sabihin, kapatid, pag dumating na po yun sa iyong buhay, nagbago ka na. Pero ang totoo, pag sa tingin ng tao, hindi ka pa nagbago. Kasi tao yan eh. Ang tao, mababa yung kanilang standard. Amen po ba? Yun ang sinasabi ko lagi sa inyo. Kawawa na yung taong nagbago, pero ang tingin nyo ay hindi pa nagbago. Amen? Amen. Kawawa yung tao na nagbago na, pero hinahatulan pa yung hindi pa nagbago. Tatandaan mo yung kapatid, bawat isa sa atin, ang Diyos ang magbago sa buhay natin. Amen po ba? Amen. Ang pang-apat, pag mayroong kasalita ng Panginoon, ito'y magiging mapalad ka. Sabi mo nga, mapalad ka. Mapalad ka. Luke chapter 11, verse 28. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad din nito. Ulitin ko po. Higit na pinagpala ang nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Ang ibig sabihin, kapatid, pag pinakinggan mo ang salita ng Panginoon,
huwag magpatumpik-tumpik. Dapat gawin agad pag-uwi. Amen? Amen. Amen. Huwag mo ipabukas. Huwag mo ipabukas ang salita ng Panginoon. Kaya nga sabi ko sa inyo, pag mga mahalaga, no? Importante ay isabuhay. Pag mahalaga, importante ay itago. Pag mahalaga, importanteng ingatan. Tatandaan mo, pag mahalaga, ingatan mo. Itago mo. Balik-balikan mo. Amen po ba? Amen. Ang isang bagay, pag mahalaga, saan mo ilalagay? Sa hindi makukuha. Babantayan mo, okay? Tama? At iingatan mo, at balik-balikan mo. Tingnan. Pag mahalaga sa'yo. Amen po ba? So, ganun din ang salita ng Panginoon. Pag ang salita ng Panginoon ay importante sa'yo, dapat importante. Hindi ko sinasabing ang salita ng Panginoon ay importante sa'yo. Dapat bigyang importante. At hindi lamang ito pinakinggan, hindi lamang ito isinabuhay, hindi lamang ito ipapasok sa ating kalooban, dapat ito'y ating ginagawa, ang salita ng Panginoon, para ito'y magbubunga sa atin. Amen po ba? Amen. Kapatid, mga minamahal kong kaibigan, mga minamahal kong tagapakinig, at mga followers, ikaw na yung pinakataong pinakamahirap. Ngayong gabi, ikaw na yung taong pinakawala sa lahat ng wala. Ngayong gabi, ikaw na yung taong pinakamabagsak o bumagsak ang buhay. Ngayong gabi, ikaw na yung taong pinakadaming problema. Ngayong gabi, kung ikaw na yung taong pinakabigo sa lahat ng bigo. At ngayong gabi, ikaw na yung tao na walang-wala sa lahat ng wala. Kapatid, ikaw yung taong binabanggit ko, at sa ngayong gabi, magsisimula kang makinig, magsimula kang gagawa, at magsimula kang ingatan ang salita ng Panginoon, magsimula kang gagawin ang mga salita ng Diyos. Kapatid, kaya kang ibangon ng Diyos. Amen? Kaya kang pagpalain ng Panginoon. Luke chapter 11 verse 28. Ngunit sumagot siya, higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad. Ibig sabihin, hindi lamang tayo napaparito sa Bible studying ito, kundi ito'y ating pinakikinggan, at pag-uwi natin, ito'y ating iningatan sa ating kalooban, at kinabukasan, ito'y ating ginagawa. Kapatid, ikaw na yung walang-wala sa buhay na ito, sa sanlibutan ito, sa bundong ito, ay kayang-kaya kang ibangon ng Diyos at kaya kanyang sabihang mapalad ka na ngayong gabi, ikaw ay nakikinig sa Kanya. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. At ikaw na yung pinakamasamang tao sa aking kaharap, at ikaw na yung tao nakikinig ngayon sa live na ito. Ikaw na yung napakadumi, at ikaw na yung pinakabagsak ang buhay. Sa sandaling maniwala ka sa Panginoon. Sa sandaling gagawin mong salita ng Diyos. Sa sandaling isabuhay mong salita ng Panginoon. Kapatid, kayang-kaya kang ibangon. Kaya-kaya kang itaas ng Panginoon. Kayang-kaya kang pagpalain ng Diyos. At kayang-kaya kang pananagumpayin ng ating Panginoon. Dahil sa Diyos ay walang imposible. Amen. Sabihin mo nga, sa Diyos ay walang imposible. Sa Diyos ay walang imposible. Kapatid, bakit ko nasabi yun? Yung ako po'y napadpad sa gawain ng El Sinai, ako po'y nagsisimula. Nagsisimula pa lang magpamilya. Yung ako po'y nanyayahan patungo sa gawain ng Panginoon, nagsisimula pa lang magbuo ng pamilya. At even ako, kaibigan, hindi ko lubos mapasalamatan ng Diyos yung ginawa niya sa aking buhay. Isang pamilyang galing sa pinakamahirap na pamilya. Isang pamilya na hindi mataas ang pinag-aralan. Isang taong suwail sa magulang. Pero yung pinakinggan ko, sineryoso ko ang aking pagpunta sa gawain ng Diyos, umulan, uminit, bumagyo, hindi po ako tumatakbo.
nagpabasa po ako sa ulan. Kapatid, tingnan mo ang sa harapan mo kung paano pinagpala ng Diyos. Mapalad ka, kaibigan, sa tuwing Bible study. Minsan, busog ka pa. Alam mo, yung ako'y nagsimula, umuwi ako malimit 2:00, 1:00 ng gabi. Yung ako'y nagsimula. Minsan, pagbasang-basa ka sa gawain, walang reserbang damit. Ang sasakyan mo aircon, napakalamig. Ganun ako nagsimula. Ganun ko sineryoso ang pagdalo sa gawain ng Diyos. At sa tuwing mapapakinggan ko ang salita ng Panginoon ng isang nangangaral, umiiyak po ako at nagmamakahawa sa Diyos. At ang lagi kong sinasabi sa Kanya, Panginoon, ako isang mahirap na tao. Isang mahirap na pamilya. At ayaw ko, Panginoon, madaanan ang ganong klaseng buhay. At tinupad yun ng Diyos. Sa edad kong 50 years old, never po akong natulog walang makain. Kapatid, ang pagdalo sa Panginoon, kung hindi mo ito seryosuhin, tandaan nyo ang sinasabi ng Lord. Maraming nauuna na mahuhuli at maraming nahuhuli na mauuna. Anong ibig sabihin? Kahit nauna kayo sa gawain umaten sa gawain ng Diyos, kahit nauna kayong maglingkod sa gawain ng Diyos, kung hindi naman ninyo siniseryoso ang mga aral, maaring may mga dumarating sa mga huli na sila pa ang pagpalain ng Panginoon. Tatandaan mo yan, kapatid. Sabi ni Jesus, maraming nauuna na nahuhuli at maraming nahuhuli na nauuna. Dahil yung nahuli, walang sinayang na sandali. Yung nahuli, sineryoso ang salita ng Lord. Yung nahuli, ginagawa ang salita ng Lord. Yung nahuli, iningatan ang salita ng Lord. At yung nahuli, ay inilagay sa kalooban ang salita ng Lord. Ang taong iyon, ang siya pong laging pagpalain ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Mga kapatid, Kawikaan chapter 8, verse 34 to 35. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sabi ng Lord sa Luke chapter 11, verse 28, mapalad yung taong nakikinig at tumutupad. Then sa Kawikaan chapter 8 verse 34 to 35, mapalad ang taong sa akin ay nakikinig, sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Sapagat ang makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan, ang napupot sa akin, iniibig ay kamatayan. So, ano ibig sabihin, mga kaibigan? Ang isang taong nakinig sa salita ng Panginoon, isang taong mapalad. Isang taong mapalad. Ibig sabihin, napakapalad ng isang taong kahit mahirap pero nakinig. Kahit mahirap pero inuuna ang gawain ng Diyos. Kahit mahirap pero nangangaral ang salita ng Panginoon. Kahit mahirap, maraming problema pero dumadalo sa gawain ng Panginoon. Alam mo kapatid, ang taong ito ay laging pagpalain ng Diyos. Amen. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, ito ang pinakamasarap. Ito ang pinakamasaya. Pag ang tao ay naging babad sa salita ng Panginoon. Panglima. Pag ang tao ay naging babad sa salita ng Panginoon, ano maging benefits ito? Magkakaroon siya ng matibay na paniniwala sa Diyos. Alam mo ba yung taong matibay ang paniniwala sa Diyos? Pagdating ng problema, hindi gumigiba. Amen po ba? Amen. Na ang tao, walang salita ng Panginoon, pagdating ng problema, gumaayaw yan. Marupok. Tama mali? Balikan nyo yung kayo ng problema.
Dahil walang salita ng Panginoon, di ba marupok? Umiiyak, nagtatanong, nagrereklamo, naging balisa, naging reklamador. Amen. Pero pag ang tao may salita ng Lord, kahit maraming problema yan, nakangiti pa yan. Amen po ba? Amen. Then, pag ang taong ang pakinabang sa salita ng Panginoon, ito po'y kahit may problema, nagiging masaya. Pero ang taong walang salita ng Panginoon, pag may problema, lagi po siyang nakasimangot at nagagalit sa sarili. Pag ang isang tao may problema, pag walang salita ng Lord yan, huwag mong titigan. Amen? Totoo yun. Amen po ba? Amen. Pag ang isang taong walang Diyos o walang salita ng Panginoon, pag tinititigan mo yan, mag-ingat ka. Pili ka niyang patayin. Amen po ba? Totoo yun. Sinasabi ko. Hindi yan laro. Kaya pag makita mo isang tao ay nakasimangot, lalo pag paglalaki, huwag mo yan titigan. Amen? Amen. Sapagkat ang taong walang salita ng Lord ay laging irritable. Amen? Amen. Doon kay galing. Amen? Doon kay galing. Tama? Amen. Pag wala kayong pera, di ba, napakainit ang ulo nyo dati? Amen? Amen. Ngayon, yung may Diyos na kayo, hindi pala pera ang nagpapasaya. Amen? Amen. Agree ba? Taas ang kamay? Pag may Diyos ka, hindi pera ang nagpapasaya. Amen? Amen. Kahit wala kang pera, nagiging masaya. Basta may salita ka ng Lord. Amen po ba? Amen. Pero pag wala kang salita ng Lord, pag wala kang pera, laging mainit ang ulo mo. Amen? Lagi kang irritable. Pero ngayon, pag may salita ka ng Panginoon, lagi kang masaya. Yan ang sinasabi ni Jeremiah, ang salita mo ay aking kagalakan. Sabi ni Jeremiah sa ating Panginoon. Ang salita mo, Panginoon, ay aking kagalakan. Ibig sabihin, kagalakan means kahit ang mga taong ito, datnan man ito ng mga matitinding problema, ang mga taong may salita ng Panginoon, kailanman hindi siya magiging irritable ang buhay. Nagiging masaya pa ang buhay. Amen po ba? Amen. Di ba napansin nyo, balikan nyo, kapatid, sandaling pangungusap ito. Balikan nyo, yung wala pa kayo sa gawain ng Diyos, hindi pa kayo nakapakinig ng salita ng Panginoon, laging kulang kahit may pera. Pero ngayon, may Diyos ka na, kahit konting pera, masaya ka na. Amen po ba? Amen. So, yun ang kagandahan pag mayroon kang salita ng Panginoon. Kaya nga, aking pong ininyayahan kayong lahat na masidhi ninyong aralin, masidhi ninyong pakinggan, masidhi ninyong gawin ang salita ng Diyos. Means, maging matyaga sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sapat pag nagiging matyaga kayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, sa pagkikinig ng salita ng Panginoon, ito po'y maghahatid sa inyo ng tagumpay na buhay. Amen. Sabi mo nga, matyaga. Matyaga. Okay. Malimit tayo matyaga sa ibang bagay, pero hindi matyaga sa salita ng Panginoon. Alisin natin pagiging matyaga natin sa ibang bagay. Magsimula tayong maging matyaga sa salita ng Lord. Pag doon kayo magsisimula, magiging masaya ang buhay. Pag nagsimula kayo maging matyaga sa pagkikinig ng salita ng Panginoon, magiging maunlad ang buhay. At pagiging matyaga sa salita ng Panginoon, pagiging matalino ang buhay. Alam mo kapatid, pag naging matalino na kayo sa buhay Kristiyano o sa buhay tao, then magsisimula na po kayong magtagumpay. Amen po ba? Amen. Then ang pang-anim mga kapatid, ang pang-anim na pakinabang sa matyagang pagkikinig ng salita ng Panginoon, ito po, ang pang-anim, pag dumarating ang problema, sabihin mo nga, tapos. Tapos. Walang problema Walang problema. na dadaraanan ng isang taong nakikinig ng salita ng Panginoon na madidistract siya. Tatandaan nyo, ang isang tao, walang salita ng Panginoon, konting problema, tumba agad. Amen? Amen. Pero pag ang tao, maraming salita ng Panginoon,
Kahit gaano katinding problemang dumadagok sa buhay natin, kailanman hindi matutumba. Amen po ba? Amen. Alam mo kapatid, para sa inyo pong kaalaman, sa mga bagong followers, kung manonood man sila, ang pinakamabigat na pinagdaanan ko yung 2024. May. Man of May yun. Napakatindi yun, kapatid, ang pinagdaanan ko. Nasunugan, pinaalis sa Muntinlupa, then natalo sa bidding. Sabay-sabay po yun. Nasunog ng May, ang bodega, then pagdating ng June, pinaalis ako na may-ari ng bodega. Then pagdating ng July, natalo sa bidding. Ibig sabihin, kapatid, napakatinding problema yung dumagok sa buhay yung 24 na yan. Pero alam mo, bakit nakatayo pa rin si Roel? Dahil sa salita ng Lord. Wala po akong sinandalan ng tao, alam nyo yan. Wala akong kaibigan. Wala akong taong sinandalan. Yung ako'y namuhay bilang tao. Maliban lang sa mga staff ko sa opisina. Di ko malimutan, may time na talagang minsan nagtatanong sa isip, tahimik. Kaya yung dalawa kong staff, pag tumahimik na ako, lagi nilang sinasabi, "Sir, baka gusto mo kape." Kinakausap nila ako. Hindi po ako nagtatanong sa Lord bakit. Hindi ko nasasambit sa aking labi na bakit. Naisip ko lang, bakit dumating ito? Hanggang dumating sa punto, makinig kayo mabuti kapatid, kung bakit ako nakatawid. Sabi ko sa may-ari ng lupa, bayaran ko na ng buo hanggang 1 taon. Huwag mo lang akong paalisin. Alam mo ba yung sagot ng isang mayaman na babae? Sabi niya, hindi ko kailangan ng pera mo. Ang kailangan kong umalis kayo. Alam mo, katulad itong babae na sa harapan, yung bigla kang palisin, ang dami mong bagahe, hindi mo alam kung ano yung gagawin. Pero yung time na yun, ang sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ano pong layunin ng problemang ito? Hanggang saan ang problemang ito? Kakayanin ko ba ang problemang ito? Isa lang ang nagtulak sa akin, magbuklat ng Biblia. Yun pala. Even nangyari yon upang paalisin ako ng Panginoon sa Muntinlupa. Masakit man, pero ang dulo ay ikabubuti mo. May mga pangyayari sa buhay natin na pangit. Pero pag ito'y itatanong mo sa Biblia, ito'y itatanong mo sa pastor, ito'y itatanong mo sa simbahan, magkakaroon ka ng tunay na kasagutan. Sabi ni Jesus sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Pansinin nyo walang taong sa mundong ito na hindi na problema, pero hindi lahat ng tao na problema ay nakalampas sa problema. At yung mga taong lumampas at nakalampas sa problema, yun yung mga taong may salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Kaya wag mong baliwalain ang Bible studying ito. Ang una mong gawin, mag-impok ka ng salita ng Panginoon, sapagat ang iba sa inyo, mga kabataan pa, ang iba sa inyo ay palanding na, ang iba sa inyo nag-aantay na lang kung kailan uuwi sa Panginoon. Amen? Amen. Kaya lagi ko sinasabi, hanggat kasama niyo pa ako, mag-impok ka ng salita ng Diyos. Sapagat sa aking karanasan sa mundong ito, kung mahina ang paniniwala mo sa Panginoon, sa panahon ng problema, bibitaw ka talaga.
Pero pag sa panahon ng problema, mayroon kang salita ng Panginoon, maliwanag sa iyo ang salita ng Panginoon. Bakit maliwanag ang salita ng Panginoon? Sa pamamagitan ng iyong matyagang pagkikinig at sa matyaga mong pagkikinig, mauunawaan mo ang salita ng Lord, kaya makakalaban ka sa lahat ng problema. Amen po ba? Amen. Alam mo kapatid, napaka-importante. Even itong ating kapatid sa harapan, muntik na nabiktima. Ang sabi ko lang sa kanya, pag nawala ka, ang dami mong mawawala. At ngayon, nalampasan niya dahil naniniwala siya sa payo. Ulitin ko po, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito. Anong ibig sabihin? Pag dumating yung pagsubok, pag mayroon kang salita ng Panginoon, iyon ang magbibigay sa iyo ng panlaban ng katatagan. Amen po ba? Sabihin mo na katatagan. Katatagan. Katapangan. Katapangan. Kamalinaw na kaisipan. Malinaw na sila. Alam mo kapatid, anumang problemang pagdadaanan ninyo, una, pag maliwanag ang salita ng Diyos sa inyong buhay, then ang salita ng Panginoon sa iyong magbibigay sa inyo ng tapang. Sa iyo nagbibigay sa inyo ng malinaw na kaisipan at sa iyo magbibigay sa inyo ng katatagan. Kaya pag dinaanan ka ng mga problema at suliranin, kapatid, nakakatayo ka at tatayo ka. Alam mo kapatid, yung nangyari sa Cebu, noong napanood ko lang po sa FB, hindi po yun laro. Hindi po yun biro. Isipin mo yun. Yung mga bahay naging putik at yung mga sasakyan ay nagiging sira-sira. Hindi po biro ang dinaanan ng taga Cebu. Alam mo kapatid, kung ikaw yun dumaan, manlulumo ka. Sabi ko nga, yung napanood ko lang, sabi ko, napakabigat ang pinagdaanan ng mga taong ito. Sipin mo yun, lahat ng gamit nila, sira yun. Lahat ng damit nila yun, walang kwenta na yun. Kasi nabaon na yun sa putik. Ang makuha mo lang yung mga dekolor. Pero lahat ng putik, hindi mo na makukuha yun. Ibig sabihin, ganun katindi. Nag-impok ka, nangarap ka, naabot mo ang iyong pangarap, pero sa isang idlak, ay mawawala lang sa iyong mga mata. Ibig sabihin, kapatid, kung wala kang salita ng Lord doon, guguho ang bukas mo. Amen po ba? Amen. Kaya napaka-importante ang salita ng Lord na aking ibinabahagi sa inyo. Sapagkat, I tell you frankly, my dear brothers and sisters, kung walang salita akong naimpok sa aking kalooban, hindi ko masabi sa inyo na kalusot ako sa mga suliranin at kabigatan ng buhay. Pero yung mga dinadaanan nila, hindi pa ganun katindi ang nadaanan ko. Kaya sabi ko, napakapalad kong tao. Amen po ba? Amen. So, ano ang magiging wakas ng isang tao? Ulitin ko, makinig kayo mabuti, matatapos na po ako. Ano ang magiging wakas sa isang taong namuhay, nakinig, matyaga, ginawa ang salita ng Panginoon? Ano ang magiging wakas? Luke chapter 2, verse 42. Kapatid, ito, tandaan niyo ito. Sabagat importante po ito. Alam ng inyong mga magulang, alam ng inyong mga kapatid, alam ng inyong mga kapitbahay, alam ng inyong mga kaaway, na kayo ay umaattend ng Bible study. At alam niyo yan. Ito ang importante. Luke chapter 2, verse 52. Patuloy na lumaki si Jesus sa pangangatawan. Lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Anong ibig sabihin? Ang taong namuhay ng salita ng Diyos ay nagiging kaaya-aya tayo sa paningin ng mga tao. Ibig sabihin, pag tayo po'y nagiging masigasig sa salita ng Panginoon, namuhay sa salita ng Panginoon, tumupad sa salita ng Panginoon, sumunod sa salita ng Panginoon,
yung ating mga kapitbahay, yung ating mga kadugo, yung ating mga magulang, yung ating mga boss, yung ating mga supervisor, yung ating mga kasamahan ay natutuwa sa atin. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin, kapatid, patuloy na lumaki sa Jesus sa pangangatawan, lumawak ang kanyang karunungan at lalong naging kalugod-lugod sa Diyos at sa mga tao. Hindi pwede ang isang tao ay nagiging babad sa salita ng Panginoon pero wala siyang kasundo. Hindi siya pwede. Ang isang taong naging babad sa salita ng Panginoon, pati kaaway ay kasundo niya. Ibig sabihin, kung kayo ay sa inyong mga tahanan, sa inyong mga magulang, noon, hindi nyo kasundo ang inyong mga magulang, inyong kapatid. Pero ngayon, dahil nariyan na kayo sa Panginoon, nagiging kasundo nyo na sila, at natutuwa na sila sa inyo, at naging banding na kayo, ibig sabihin, ang Diyos ay sumaiyo. Amen po ba? Amen. Yun ang palatandaan. Yung mga dati mong kaaway, ay ngayon kasundo mo na, kaibigan mo na, kadaupalad mo na, kakwentuhan mo na. Ibig sabihin, ang isang taong nariyan sa Panginoon at matyagang namumuhay sa salita ng Diyos, wala na siyang kaaway. At hindi na rin siya nang aaway. Amen po ba? Amen. At hindi na rin siya nagpapasaway. Amen? Amen. So, tayo tumayo kapatid. Tayo po'y dumulog sa Panginoon. Sabihin niyo, Panginoon. Sumasabayin niyo ako sa panalangin. Sabihin niyo, Panginoon. Simula ngayon, ilalaga ko ang aking pagkatao. Ang aking sarili. Simula ngayon, Panginoon. Pasukin mo po ako. Manahan ka po sa aking katauhan. Sa lahat ng aking gagawin, ika'y mangunguna. Sa lahat ng aking iisipin, ikaw ang manguna. Ikaw ang gumawa. Sa lahat kong gagawin, samahan mo po ako, Panginoon. Sa lahat kong layunin, patuloy mo po akong kaawaan. Patuloy mo po akong patawarin. Patuloy mo po ako, Panginoon, pagkalooban. Isang buhay na ganap at kasiyasya. Nais ko po, Panginoon, makapiling ka. Sa araw at gabi, ikaw ang aking kasama. Huwag kang lumayo sa akin, kundi pumasok ka sa aking kalooban. At simula ngayon, Panginoon, binubuksan ko ang aking pagkatao at manahan ka sa aking mga buhay. Umaasa ko, Panginoon, na sa gabing ito, ikaw magpala sa aking bukas. Ikaw magpala sa aking buhay. At ikaw magpala sa lahat kong pangarap. Pangarap ko, Panginoon, na maging malapit sa inyo. Pangarap ko po, Panginoon, na sumunod sa inyo. At pangarap ko po, O Diyos, magtagumpay sa buhay na ito. Ako'y mananalangin. Dakilang Diyos, mapagpala, naririnig mo po, Panginoon, ang lahat ng aming sinambit, ang lahat ng aming winika, ang lahat ng aming sinabi. Patuloy mo po kami, Panginoon, kaawaan. Patuloy mo po kami, Panginoon, tulungan. Patuloy mo po kami, Panginoon, sagipin sa anumang sakuna ng buhay. Huwag mo po kaming pabayaan. Bagkus kami yung tulungan. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na makatawid patungo sa buhay na may kapayapaan, patungo sa buhay na kaya-aya sa iyong paningin. Tulungan mo po ang bawat kababaihan, ang bawat kalalakihan, maging mga nanood sa kanilang mga tahanan. Abutin mo po ang kalahat ng kanilang pangangailangan. Ano man po ang kanilang sitwasyon. Ikaw, O Diyos, ang magpala sa kanila. Ikaw, O Diyos, ang mahabag sa kanila. At Ikaw, O Diyos, ang kumalinga sa kanila. Ano man ang kanilang kalagayan, naroon man po sila, Panginoon, ngayon sa panahon ito ng kalungkutan, palitan mo ng kagalakan. Kung naroon sila sa kahirapan ng buhay, palitan po, O Diyos, ang iyong katugunan. Sapagat Ikaw nangako, ang sinumang tumawag sa iyong pangalan ay hindi mo tatanggihan. Patuloy mo pong pagpalangin ang mga kabataan ito, Panginoon.
Patuloy mo pong pagpalain ang lahat ng aming kapatiran. Mga nanonood sa mga tahanan, ikaw ang pana, ikaw ang mabot, ikaw ang pumasok sa kanilang mga buhay. Upang Panginoon, ikaw o Diyos ang mabigyan ng kaluguran. Umaasa kami, Panginoon, at salamat sa mga nagdaang bagyo, ay hindi mo kami ipinahintulot masalanta. Bagkus kami iyong iningatan at iyong pinatunayan na ang sino mang tumatawag sa iyong pangalan ay pinagkalooban mo ng kaligtasan. Hindi lamang ng aming kaluluwa, kundi ng aming mga ari-arian, kundi lahat ng aming nasa aming bahay, tahanan, ikaw nag-iingat, Panginoon. Patuloy mong palusugin, patuloy mong palakasin ang aming pananampalataya. Patuloy mo pong palakasin ang aming paniniwala sa inyo. Patuloy mo pong paglalimin ang aming pagkakilala sa inyo. At higit sa lahat, Panginoon, samahan mo po kami sa lahat ng aming gagawin ng ayon sa iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat may karamdaman. Ipagkaloob mo ang kagalingan upang ikaw, Diyos, mabibigyan ng kapurihan. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, walang imposible sa iyo. Ang lahat ng aming hihingin, ang lahat ng aming idadalangin, alam po namin ito'y pagkikinggan. Salamat, Ama, ng marami, at inangkin ko po, Diyos, ang iyong biyat pagpapalay suma sa amin. At sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, ng aming Panginoon tagapagligtas, ay tinugon mo na ang aming mga dalangin at ipinagkaloob mo na ang aming lahat ng aming pangailangan. Salamat, Ama, ng marami, sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. Magandang gabi sa inyong lahat, kapatid.